sabi mo. Parang ang daming nagbigay ng mga gold. May necklace, may earrings. Yun ba yung gift na nakita natin? Ay, wow! Praise God, ano po. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Ako po talaga yung nagagalak na makita po kayo sa umagang ito. Yung makita po na ganito kadami, yung nagsiserve sa Lord is really amazing. Napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. And yung sinasabi po ng ating moderator kanina na yung mga baguhan po natin ngayon, na matagal na po kayong hinahanap ng Panginoon. Kami din po, matagal din po kaming hinanap ng Lord. Pero salamat po sa Kanya kasi natagpuan po niya ang bawat isa. Amen? Masaya po ba kayo na natagpuan kayo ng Diyos? Amen. Alam niyo po, sabi nung kinanta natin kanina, God is too good for you to be silent. Amen. Kaya sa umagang ito, kung gusto mong pumalakpak, malaya ka. Amen. Kung gusto mong mag-amen, malaya ka. Amen. Malaya po ang bawat isa. Kung gusto po nating tumawas, ngumiti, malaya din po tayo. Amen. Pero kung ayaw po ninyo, wala na po akong magagawa. Praise God. So sige po, buksan po natin ang ating mga Bible sa James chapter 4 verse 8. So sabi po dito, draw near to God and He will draw near to you. So let us close our eyes and let us pray. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, dakilang Diyos. Marami pong salamat aming Panginoon sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Lord, salamat sa iyong mga salita na magpapalapit sa amin sa iyo. Dalangin po ng aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Lord, use your servant, Panginoon, bilang vessel, Panginoon, ng iyong mga mensahe sa umagang ito. Lord, na maging timely ang message na to, Panginoon, para po sa pangangailangan ng bawat isa. Lord, mabusog ang bawat isa sa pagkain espiritual, Panginoon, na inihanda mo para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Ang kalakasan na nagmumula sa iyong makita, hindi ang aking kahinaan, Panginoon. More of you, God, and less of me. Salamat po, Diyos, ang lahat ng papurit pagsambay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So before I start po, gusto ko pong magsimula sa pamamagitan ng isang tanong. Sino po dito yung magaling sa tanungan? Ay, wala? Ako na yung nagtanong, ako pa yung sasagot. Amen. So ang tanong lang naman po is, ano ba yung mga bagay na dapat connected? Ano ba yung mga bagay na kailangan ng connection? Wi-Fi. Ano pa po? VPN. Amen. Ano pa po? Diyan sa gawin sa likod, baka naman meron kayo dyan pambato. Ano yung mga bagay na kailangan ng connection? Relationship. Praise God. Bakit? Kailangan talaga ng connection sa relationship. Meron bang may relationship na walang connection? Ano pa? Friendship. Tama naman. Relationship as friend. What else? Prayer. Amen. Prayer with, may connection tayo dun sa ating Panginoon. Ano ba po? Bluetooth. Kaya you're so witty. Bluetooth. Amen. Tama. Bluetooth need connection. Anything else? Husband. Amen. Siyempre mag-asawa, kailangan may connection kayo. Meron ba mag-asawang walang connection? Wala. Ano pa? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's the greatest connection that we need. Yung connection mo sa Panginoon. Amen? That's the most important connection na dapat mayroon ka. Hindi po Wi-Fi, kundi yung connection mo sa Lord. Amen? So ang topic po natin sa umagang ito, dadalhin po tayo sa topic na stay connected. Amen? Ako po'y naniniwala na ang bawat isa ay pumunta dito ngayon kasi dahil konektado tayo sa Diyos.
Amen? Or meron tayong kaibigan na konektado sa Lord, na kinonect tayo para makonect tayo sa Panginoon. Amen? Na lahat po tayo pumunta dito kasi gusto nating maging close ang relationship natin sa ating Panginoon. Tama? Parang hindi naman. Amen? Di ba ang gusto natin as a servant of God, nais natin na mapalapit tayo sa Kanya. To draw close to God. Like nung verse na binasa natin kanina, sabi doon, draw near to God and He will draw near to you. So kung lalapit pala tayo sa Panginoon, nagiging malapit tayo sa Kanya dahil sa lumalapit tayo sa Kanya. Amen? So pag sinabing stay connected yung atin pong topic. Pag sinabing stay, ano bang ibig sabihin ng stay? Manatili. Marami na bang nanatili sa buhay nyo? O mas madaming umalis? Mas madaming umalis. Mas madaming pumalit. Ang sakit naman doon, mas madaming umalis kaysa doon sa nanatili. Pero pumalit naman, no? Mas maraming umalis kaysa nanatili. Pero alam niyo ba minsan, may mga bagay po or may mga taong inaalis ang Diyos sa buhay natin para mas mag-grow tayo. Amen? Para mas lumago tayo, mas maging strong tayo. Amen? Minsan malungkot sa umpisa, pero makikita natin yung biyaya ng Panginoon na, kaya pala inalis siya ng Lord sa akin kasi mas magiging matatag pala ako pag wala siya, mas mag-grow pala ako pag wala siya. Amen? Ay, relate? Praise God. Connected. Ano ibig sabihin ng connected? May connection? Konektado. Join together. Amen? Pero paano pag pinagsama natin? Stay connected. Stay connected means being on contact with someone or staying up to date. So kapag pala sinabing konektado, halimbawa ikaw at saka yung kaibigan mo, may connection kayo mula noon hanggang ngayon. So hindi siya nadi-disconnect. Being on contact with someone. So pag sinabing contact, may ugnayan. Amen? So pag sinabi mong connected ka sa Lord, kailangan may ugnayan ka sa Kanya. So hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay Kristiyano, pero hindi naman yun nakikita sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka makatawag sa Panginoon. Amen? Kasi pansinin niyo yung mga mobile phone nyo. Di ba may mga contacts kayo dyan? Yung wala sa contacts niya, natatawagan nyo ba? Hindi, di ba? So ganun din tayo, kung wala tayong ugnayan sa Panginoon, mahihirapan tayong tumawag sa Kanya. Amen? So, di ba po, pagka dumadating tayo sa mga bahay, hinahanap natin yung mga, kung may connection ba sila sa wifi. Amen? Tama? Minsan, pagdating mo sa restaurant, pagdating mo sa bahay, basta umalis ka ng bahay, ang una mong hahanapin sa panahon ngayon, cellphone, wifi. Sino pa ba dito konektado sa wifi ng church? Amen. Amen. Sige nga, pataas nga po yung kamay. Madami din pala. So gusto ko lang pong sabihin sa inyo na simula po ngayong araw ay maniningil na po ako. Amen. Praise God. Marami pa nang konektado sa wifi, no? Pero ano po ba yung mahalaga? Sabi dyan, kailangan may contact tayo dun sa taong may ugnayan tayo. So alam po ba natin yung telephone number ng Panginoon? O sige nga, ano? P-R-A-Y and Jeremiah 33:3, which says, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Amen? Yun po yung telephone number ng Panginoon. Pwede nyo siyang tawagan anytime, anywhere, 24/7. Amen? Walang pahinga. Kahit nasan ka, kahit nasa CR, kahit nasa labas, anytime, anywhere, pwede kang tumawag sa Lord kung may connection ka sa Kanya. Amen? Kasi kung wala kang connection sa Kanya, paano mo siya tatawagan? Amen? So sa umagang ito, sabay-sabay po nating pag-aralan at sabay-sabay nating i-regain yung connection natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi pagising mo sa umaga, ano una mong ginagawa? Kumo-connect ka ba sa wifi o kumo-connect ka sa Lord? Yung totoo. Yung totoo talaga. Amen. Praise God. Salamat po sa buhay ng ating mga kapatid. Kasi minsan pagising mo, di ba, nasan ba yung phone ko? Connect sa wifi. Pero salamat
Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na pagising nila is nagpe-pray sila. Mas inuuna nila to connect sa ating true connection, which is ang Panginoon. Amen? Pag wala pong wifi dito sa HOP, minsan po ako, kasi minsan may time na, di ba, mahina yung wifi natin sa bahay. So kahit man po kami dito, may mga panahon na mahina yung wifi namin. So pag hindi ako makakonect, nalulungkot ako. Kasi parang minsan may gusto akong panoorin, may gusto akong tingnan. Pero dahil poor yung connection, hindi ko magawa. Kayo din po ba? Amen? Alam niyo po ba na ganun din po ang Diyos sa buhay natin? Na minsan, may gustong gawin yung Panginoon sa buhay mo. May gusto siyang ibigay sa'yo. May gusto siyang blessing na ibigay sa'yo. Kaso, yung connection mo sa Kanya, nawawala. Amen. Gusto Kanyang pagpalain, pero yung connection mo sa Kanya, mahina. Amen? Bakit kaya humihina yung connection natin sa Panginoon? Or bakit nawawala yung connection natin sa Diyos? So sa umaga pong ito, yan po yung ating pag-aaralan. Kailangan po, bago tayo umalis dito, stay connected and connected na po tayo sa ating Panginoon. Amen? Kung i-rate niyo po ba yung sarili niyo ngayon, 1 to 10, anong percentage po ba kayo na connected sa Lord? 9.9. Parang safeguard 99.9. Amen. Sige po, di ba po yung cellphone, 100% yung full battery? Kung ikaw ngayon, i-rate mo yung sarili mo, anong percentage kaya ikaw konektado sa Lord? 100%? 60%? Baka meron dito 15% palobat na. Meron ba? Wala naman, purihin ang Panginoon. So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay stay connected. So kung bibilangin po natin yung salitang, yung mga letters sa connected, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amen. So sa ang ating po pagkain ngayon ay parang fruit salad. Ano po yung fruit salad? Pinaghalo-halo, pero masarap. Colorful. Diba? So, ganun po yung pag-aaralan natin. Kasi po, ang word connected, nilagyan ko po siya ng acronym. And yun po yung magiging pag-aaralan natin sa umagang ito to stay connected sa presensya po ng ating Panginoon. And letter C, ano po ba yung mga sangkap ng fruit salad? Siyempre, gatas. Tama? May gatas yung fruit salad, di ba, Nay? Opo. Gatas. Kasi isa-isa lang. Mamaya, maghihingi pa ako sa inyo ng mga sangkap ng fruit salad. So, gatas. Ito po yung gatas. Stay connected means stay... Condense. Hindi condense. Napaka-brainy naman nun. O sige, condense. O sige, condense to. Pero stay connected, stay... Committed. Sino po dito mga committed? Amen. Committed sa asawa? Amen. Committed sa anak? Amen. Committed sa ina? Amen. Committed sa ama? Amen. Ay, konti lang. Committed sa trabaho? Committed sa Lord? Praise God! Hallelujah! So, stay connected, stay committed. Sabi po ng Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Amen. Iba pa rin po yung nagpaplano na bago magplano ay ino-consider at ikino-commit sa Panginoon. Alam niyo po, marami tayo mga plano sa buhay na may mga natutupad, may mga hindi natutupad. Amen. Kapag ang plano po natin sa buhay, hindi natin ibinigay sa Lord, hindi natin ikinomit sa Lord, nagplano tayo on our own, kapag po hindi nangyari, ano nararamdaman natin? Masakit. Disappointed. Nadidisappoint tayo. Kasi bakit? Minsan kasi natitiwala tayo dun sa ating own strength. Na parang, ito yung plano ko eh. Kailangan sa taong ganito, may anak na ako. Kailangan sa ganitong taon, nag-aaral na yung anak ko. Dapat after 2 years, hindi na ako OFW. Dapat after 5 years, meron na akong business sa Pilipinas. Yun ang plano mo. Pero ano ang plano ng Diyos? Amen?
So kapag ang mga plano natin, pinlano natin on our own, kapag hindi nangyari, nasasaktan tayo. Pero kapag hinayaan natin ng Lord na magplano para sa buhay natin, palagi natin iniisip that, Lord, if it is for me, let your will be done. Amen. So hindi ka masasaktan. Pero alam niyo po ang maganda sa Panginoon, minsan yung pinlano mo, more than pa doon yung binibigay niya sa'yo. Amen? Minsan hindi mo nga deserve eh. Pero gaano kabuti ang Diyos? Kasi you commit. Nag-commit ka sa Kanya. And ang pangako ng Panginoon, He will establish your plans. Amen. Amen. So kung ikaw ay nagpaplano sa sarili mo, kapatid, simulan mo mula sa araw na to. I-commit mo muna sa Panginoon, ano man yung plans mo, and 100% He will establish your plan. Kung hindi mangyari, hindi para sa ikabubuti mo. Because God, ang gusto niya is para lagi sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen. So, stay connected, stay hindi po condense, ha? Amen. Stay connected, stay committed. So, kung merong condense, may evap din. Yeah. May evap din ng salad. Tama? Tama. Tama ba ako? Sabi niya, marunong talaga ako sa mga ganyan eh. Praise God. Makatawa naman si Pastor para naman Praise God. So, ano susunod sa letter C? Ay, wow, galing sa spelling. Okay, stay connected, stay obedient. Ako, sister, parang napakahirap naman yata ng pinapagawa mo. Ang hirap para ng evap. Hindi na ako maglalagay ng evap sa fruit salad ko. Amen? Sabi ng Panginoon, stay obedient. May mga tao po, yung mga pamilya. Di ba may mga nanay na tinatakwil yung kanilang mga anak? Di ba pag sinasabi ng mga nanay, yung mga linyahan ng nanay, kung hindi mo kayang sumunod sa patakaran ko, bukas ang pinto ng bahay, umalis ka sa bahay na to. Ganun po ba kayo? Hindi naman. Di ba po? Bakit? Kasi may mga magulang na gusto nilang disiplinahin yung anak nila at kapag ayaw sumunod ng anak nila, kailangan nilang gawin yung mga bagay na yun. And tayo din po, as a Christian, we have to obey. Amen? Sabi ng Ephesians 6, di ba? Obey your mother and father. So doon pa lang kailangan i-obey mo na yung magulang mo. Pero how much more yung naglikha sa'yo? Your Creator. Your Creator at yung Creator ng magulang mo, which is ang ating Panginoon. So obedient is napakahalaga po. Sabi po ng ating verse dito sa obedient, James chapter 1 verse 23 to 25, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Kaninang umaga po, gaano kayo katagal sa salamin? 2 oras. Grabe ate ha, 2 oras. Oh, si ate 2 oras sa salamin. Kayo po, gaano kayo katagal sa salamin? Especially mga babae. So, less than an hour. Alam niyo po, tayong mga babae, every day, napakarami po ng oras na inubos natin sa salamin. Kilay pa lang, 1 oras na. Kilay pa lang, 1 oras na. Tawa naman si brother. Isang kilay pa lang. Isang kilay, 1 oras. Eh dahil 2 oras. Ay, grabe. Pero alam niyo po, sabi dito, yung mga tao daw na yon, pagkatapos nilang tingnan yung sarili nila sa salamin, pagtalikod nila, paglabas nila ng pinto, ano na nangyayari? Nakakalimutan na nila yung kanilang itsura. Eh pero syempre, may mga bag tayo. May maliit na salamin pa dyan. Amen? Tama? May mga maliit na salamin pa kasi nakakalimutan na natin yung itsura natin. Ano bang itsura ko nung pantay naman yung kilay ko nung umalis ako? Maayos naman yung lipstick ko. Kaya lang humangin kasi ng konti. Nagpupunas ka ng panyo sa mukha mo. Kumalat pala yung kilay mo. Amen? So hindi mo alam. And nakalimutan mo na itsura mo. So ang gagawin mo ngayon, kukunin mo yung baon mong salamin at titingnan mo itsura mo, magre-retouch ka. Amen? Alam niyo po, marami daw pong mga Kristiyano, pagdating sa obedience ay nahihirapan. Amen? Kasi napakadaming utos. Amen? Napakadaming dapat sundin.
Last Bible study po, last Sunday, na pag-aralan namin, nung sa Old Testament pala, 600 plus ang laws o yung mga kautusan. Pero alam niyo po ba ang Panginoon, by His grace, nandito tayo na kailangan natin is mahalin siya at mahalin yung ating kapwa. Amen? Pero bakit napakahirap pa din pong sundin ang utos ng Panginoon? So bakit po kailangan ng obedient para po maging stay connected tayo? Kasi kung paano po ang magulang niyo dinidisiplina kayo, ganun din po ang Panginoon. Gusto niya na disiplinahin ang kanyang mga anak. So kailangan natin siyang sundin. So kung paano ikaw nakalimutan mo yung sarili mo paglabas mo at pagtalikod mo sa salamin, nakalimutan mo yung itsura mo, may mga Kristiyano din po na nakarinig ng salita ng Diyos. Sa mga unang linggo, mainit, panayang testimony, panayang kanta, panayang sayaw. Pero after mga ilang weeks, parang nakalimutan na. Amen? Kung paano siya humarap sa salamin, pagtalikod niya, nakalimutan na. So yung mga Kristiyano na kung paano tumanggap sa Panginoon, pagtalikod, paglabas ng simbahan, pagpunta sa mga makamundong bagay, nakalimutan na niya yung salita ng Panginoon. Amen? Naagaw na agad. Pero sabi dito, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard. Pero kayo po, na mula noon hanggang ngayon nandito, kayo po yung mga tao na hindi nakalimutan yung pagsunod sa Panginoon. Pwede niyo po bang palakpakan yung mga sarili niyo? Not forgetting what they have heard, but doing it. They will be blessed in what they do. Tingnan mo naman yung sarili mo ngayon. Kung ikukumpara mo yung sarili mo noon sa sarili mo ngayon, grabe ang glow up. Amen? Praise God sa buhay ng bawat isa. And it's because of our obedience sa atin pong Panginoon. So kung kailangan maging connected, kailangan may pagsunod. Amen? Hindi pa pwedeng mawala yung pagsunod sa ating mga buhay. Amen? Kasi kung patuloy kang mananampalataya ngayon, tapos aalis ka, makakalimutan mo yung Panginoon, para kang nag-charge ng cellphone mo, hindi pa full, kinuha mo na. Amen? Alam niyo po ako, sobrang lagi niya akong pinapagalitan kasi yung phone ko, hindi pa full, kinukuha ko na. Amen? So parang ganito din po yung mga Kristiyano na nakakilala. Hindi pa tapos yung Panginoon sa gagawin sa buhay nila, pero umaalis na sila. Nagdi-disconnect na sila. So I pray na wala ditong ganon. Amen. Praise God. Ano ba po ang sangkap ng fruit salad? Milk na nga yun, evap, tsaka ano? Condensed na nga eh. Cheese! Ayan, si ate. Ito na po ang cheese. Ang cheese ay letter ano? Ay wow, akala ko sasabihin nyo letter C eh. Praise God. So, ang cheese natin is? Nourish. Amen. Sabi po ng Joshua 1:8, keep this book of law always on your lips, meditate it on day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Nourish. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung malusog. Hoy, wala kayong ebidensya! Wala kayong ebidensya na malusog yung katabi nyo! Praise God! Malusog po ba? Amen? Alagang-alaga po ang templo ng Diyos. Praise God! Salamat po sa lahat ng blessing ng Panginoon. Malusog tayo kasi our God is our Jehovah Jireh. He provides lahat. Kaya naman maraming pagkain sa bahay nyo kasi God provides. Amen? Kaya pag malusog ka, be proud. Amen? Sabi nila, maalsa daw yung kanin nyo, kaya malusog. Praise God. So kung malusog po yung katabi nyo, it's a blessing. Kasi naaalagaan ng templo ng Diyos. Amen. Huwag po tayong masyadong malungkot kung tayo malusog. Ang dami pong mapapayat, ang daming mga malnourished. So, malusog po ang ating physical na pangangatawan. Ang aking pong ninong
Mang Anthony every Friday. Nagluluto po siya kasama ang kitchen ministry ng mga masasarap na pagkain para po ma-feed tayo. Amen? Para ma-nourish tayo. Pero kamusta po yung ating spiritual life? Yon ang tanong. Kamusta na ang ating spiritual life? Kasing lusog pa natin physical? Walang sumasagot. Siguro mga payat. Payat ba? Malnourished. Amen. Malnourished pala yung ating spiritual life. Ang sabi ng Panginoon dito sa Joshua 1:8, ito yung sabi ni Moses, keep this book of the law always on your lips. Alin po ba yung book na yon? Ito po yon, ang salita ng Panginoon. Amen? Ito po yung pagkain ng ating spiritual. So nakaka-bless po na every Friday nandito tayo, nakakakain po yung ating spiritual. Pero paano po kapag Saturday to Sunday? Pag wala na pong gawain, pinapakain nyo rin po ba? Amen! Oh? Amen. Di nga! Amen. Praise God! Ilang beses? 3 times? All the time? 70. Amen! Alam niyo po tayo, ilang beses tayo kumakain sa maghapon? 3 times. Pero merienda, minsan nakahiga na, kakain pa. Meron nga akong kilala, nagbabaon pa ng saging sa higaan eh. Pero hindi ko sasabihin kung sino yon. Sumasayaw yun, malusog din. Praise God. Ay, wag nag-name drop. Wag nag-name drop. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap na tayo bine-bless ng Lord sa mga pagkain pisikal. Pero kailangan po, wag din natin kakalimutan yung ating spiritual. Kasi kailangan balance yun eh. Amen? Kung magugutom po at magiging mapayat yung ating pagkain spiritual, ano ba na lang po yung mangyayari sa atin? Hihina po yung connection natin sa Panginoon. And yun po yung bagay na ayaw natin mangyari. Amen. So, kailangan po pakainin din natin ang ating spiritual. Next po, ano ba pong sangkap? Prutas. O, isang prutas lang muna po. Mangga. Mangga. O, sige. Ito ang mangga. Letter? N. Ito po yung mangga sa ating pagkain spiritual. Noble-minded. O, sa Tagalog po ay marangal na kaisipan, pag-iisip. Ano po? Sino po dito yung may maruming isipan? Oh, wala. Sino dito open-minded? Meron? Nay, maraming open-minded dito, Mamsi. Praise God. Kailangan daw po ang ating isipan ay marangal. Bakit po? Sabi po ng verse natin para sa noble-minded, 2 Timothy 2 verse 21, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. So sa ibang translation po, itong special purposes is noble purposes. Amen. Kailangan po yung isipan natin, wag nating punuin ng mga pangit na bagay. Amen. Amen. Kasi kung ano po yung mapupuno sa isipan natin, yun yung magiging outcome natin. So sabi ng Panginoon, para maging kagamit-gamit tayo dun sa master, kailangan maging magandang sisidlan yung isipan natin. So kapag yung isipan mo ay marangal, at walang mga halong kasamaan yung iniisip mo sa kapwa mo, kapag nakita ka ng nangangailangan, ano una mong gagawin? Tutulungan mo. At kapag tinulungan mo yung kapwa mo, pinapakita mo kung ano yung connection mo sa Panginoon. Pero kung ang isip mo ay puno ng mga bagay na nagpaparumi sa sarili mo, konting salita lang ng kapwa mo, di ba? Minsan may nasasabi ka. Konting pagkakamali lang ng kapwa mo, may nasasabi ka na din. Amen? Kasi yun yung iniisip mo. Yun yung nilalagay mo sa katawan mo. Amen? So panatilihin daw po natin na noble-minded ang ating isipan para yung noble purposes ng ating master to prepare to do any good work. Pag kasi marangal yung isipan natin, ganun yung
pagtulong natin sa kapwa, willing tayong makagawa ng mga bagay na marangal din. Amen? So, napakahalagang part po yung isipan sa buhay ng bawat isa. Amen? Ano po bang iniisip nyo ngayon? Salad. Pagkain pa din. Amen. Praise God. Ano pa po ang ingredients ng salad? Grapes. Grapes. Siguro si ate favorite yung fruit salad. Amen. So, grapes po. Letter E. So, stay connected. Stay? Effective po ba tayo? Sa trabaho, effective ka ba? O ikaw yung laging pinapagalitan ng boss mo? Ikaw ba yung sa trabaho ay laging late? Amen. Sabi ni Arvin, amen. Oy, lagi ka bang late? Hindi naman. Ay, hindi naman. Minsan lang. Minsan, gaano kadalas ang minsan? 2 beses. Amen. So, kailangan daw po, effective tayo. So, sabi po ng 2 Timothy 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved. Masasabi niyo po ba na yung sarili niyo is approved? Salamat po sa dalawa. Amen. Is one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Amen. Kung ano yung bagay na meron tayo or kung ano yung bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gawin nating epektibo yung buhay natin. Kung ikaw ay teacher, magturo ka effectively. Amen? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, kada hugas mo ng pinggan, kada luto mo, gawin mo yon na sa Lord ka nagsiserve, hindi sa tao. Amen? Kung ikaw naman ay nagsiserve sa ministry, kumakanta ka as song leader, kung kaya mo naman gawin yung best mo, why not? Amen? Kung ikaw ay tambourine dancer, magsayaw ka effectively sa Panginoon. Amen? Ano bang ministeryo yung mayroon ka, is ipagamit mo sa Panginoon to glorify His name. Na darating yung araw that you are, magiging ito ka. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed. Minsan kasi kapag hindi natin naibigay yung best natin, nahihiya tayo. Amen. Minsan ako kapag tumatayo ako dito, hindi ko naibigay yung best ko, nahihiya ako sa Lord. Yung alam kong sa sarili ko na may kaya pa akong ibigay, pero hindi ko naibigay. Minsan sa trabaho, ganun din tayo, di ba? Yung may kaya ka pang ibigay, pero hindi mo naibigay. Pero alam nyo, if you do your best, nothing to regrets. Amen. So sa lahat ng ginagawa natin, kung gagawin na lang din naman natin yung isang bagay, maging effective na tayo. Alam niyo ba, meron akong testimony, kasi naalala ko lang po, dahil sabi po ng ating moderator, actually nagiging nga po, pagkakailangan ng kakanta, kahit hindi naman ako ganun kagaling, o sige ako, kasi alam niyo ba, masaya ako na magpagamit sa Panginoon, and I know, tayo namang lahat ay ganun. Alam niyo po ba yung first ministry ko, nung ako ay napunta ng simbahan, siguro po at 13 years old ako noon. Kami po kasi ang mama ko po ay leader ng simbahan. So ako po at yung kapatid kong sumunod sa akin, kada Saturday night, sinasend kami ng mama ko para maglinis ng simbahan. Eh syempre bata ako noon, so parang lagi na lang ako naglilinis. Tapos ang simbahan namin sa Pilipinas, dahil probinsya, yung hindi tiles, alam mo yun, yung simento lang. Tapos, wawalisan mo. Pagkatapos mo, may process yon. Wawalisan mo. Pagkatapos mo magwalis, mamamap muna. Mamaya pa yon. Magmamap ka. Diba? Tama naman pa pag magwalis ka, magmamap ka. After mong magmap, may floor wax pa kami noon. Alam niyo ba yung floor wax? Ay, mga batang 90s. Amen. So may floor wax pa kami noon. Ipo-floor wax namin yun ng kapatid ko. Tapos yun nga, bubunutin na. Alam niyo ba yung bunot? Yung sa may ano? Oo, ganon. Talagang pinapakintab namin yun. Tapos ngayon, pag lalabas na kami ng simbahan, sa gilid kami dadaan. Para hindi pumakat yung aming mga paa. Amen? So yun po yung first ministry ko. And then, pinromote ako ng Lord. Grabe ang Lord. Pinromote po ako ng Lord. Tapos after nun, kasi gustong-gusto ko talagang maging song leader. Amen, yan po yung ministry na gustong-gusto ko talaga
since nung bata pa ako. So I'm praying for God na, Lord, I want to serve you in this ministry. Gusto kong umawit para sa'yo. And then, nung pagkatapos nun, nagdadalaga na ako, nasali ko sa music ministry. So, ang saya-saya ko nun kasi, kasali na ako sa music ministry. And then, nagpa-back up ako. So, okay, back up, ganyan. Sabi ko, susunod, song leader na. Ganyan. Tapos ngayon, itong pastor ko, tsaka yung music director namin, kinausap nila ako, sabi niya, Sister Michelle, kailangan kasi namin ng magtuturo ng tambourine, tsaka sasayaw. Tapos parang, ako ba yun? Kasi syempre, hindi yun yung gusto ko eh. Parang, ako ba yun? Pero, since doon ako tinawag ng Panginoon, sabi ko sa pastor ko, sige po, ako po. So, mula doon sa Tagalines, naging tambourine ministry po ako ng simbahan, dance ministry ng simbahan. And then after po noon na gagamit-gamit po ako to share the word of God, to exhort, mag-moderator, ganyan po sa simbahan. Hanggang sa dumating po ako dito sa Oman. At pagdating ko po dito sa Oman, wala pong tambourine. Amen. Madalang po yung tambourine nung panahon na yon. Nagkakatambourine lang sila kapag anniversary. So sabi ko, sige, papasok ako sa music. Tapos in-approach po ako, may kasama kasi akong isa, in-approach niya ako. So napasok po ako sa music team. So ito na, nasa Oman na ako, mga kapatid. Napasok po ako sa music team. So masaya, sabi ko, Lord, siguro ito na yon. Maybe this is it. So lahat po ng ginagawa ko, I'll make sure na ginagawa ko para sa Panginoon at maging effective dun sa ministeryo na binibigay niya sa akin. So nung nasa music ministry na po ako, dumating na naman po sa panahon na kailangan na naman ng tambourine dancer. Tapos sabi ko, Lord, ayaw mo ba talaga akong kumanta? Gustong-gusto ko, pero alam ko kasi sa sarili ko na hindi ako ganun kagaling kumanta. Pero alam mo yon, nandun yung desire. Pero tayo kasi, kung saan tayo mas magiging kagamit-gamit, doon tayo. Kasi baka dun sa ministry na gusto mo, merong mas effective kesa sa'yo. Amen? So sabi ko, sige po, kaya ang nagiging ko ngayon, kung saan wala, sabi ko nga sa mga associate, ayaw kong i-fix yung sarili ko dito. Kung saan wala, doon ako. Pero yung pagluluto po talaga, yun po yung pinagpa-practicean ko pa din eh. Kasi wala talaga eh, hindi ko talaga kakayanin pa. Amen. So yun nga po, so hanggang sa naging tambourine ministry na din po ako dito sa Oman. And alam niyo po, dalawa lang naman yung gusto ko dati eh. Gusto ko maging song leader at gusto ko maging pastor's wife. Pero alam niyo po ba ano yung twist ng Lord? Ang napangasawa ko po ay song leader. And na-appoint po ako as associate pastor. Alam niyo po, kapag magiging effective ka lang sa ginagawa mo, hindi mo alam, kumikilos ang Lord. God is working. He's still working. Yung inumpisahan ng Panginoon sa buhay mo, siya yung tatapos nun. Kaya kung may pangarap ka na hindi pa nagagawa ngayon, trust the Lord. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Hindi ko man nakuha yung bagay na gusto ko, pero alam ko, God called me for a purpose. And ikaw din. May purpose ka, kapatid. Amen. So kung sa trabaho mo nahihirapan ka ngayon, dadating yung panahon na malalaman mo yung purpose, bakit mo pinagdadaanan yung mga bagay na yun. Amen? And sa lahat po ng gagawin natin, be effective. Stay connected, stay effective. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Amen? Mahalaga po yung katotohanan because the truth shall set us free. Amen? Ano ba pong sangkap? Apple. A for apple. Amen. Next po, stay connected, stay capable. Sino po dito yung mga capable? Hindi po K-pop ha? Baka mamaya kaya nyo K-pop. Capable. Ano yung mga kakayahan nyo? Ay, wala? Alam ko po marami kayong kakayahan. So sabi po ng 1 Peter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace
in its various form. Alam niyo po, merong gift ang bawat isa. Maraming regalo ang Panginoon sa buhay niyo. Minsan hindi niyo palang nabubuksan. Amen? Kaya mo palang kumanta pero hindi mo nabubuksan yung regalo mo para doon. And lagi ko nga pong sinasabi, ang isang regalong hindi nabuksan ay walang halaga. Kahit gaano pa kaganda yung regalo na meron ka, kung wala kang time para buksan yun, useless, walang halaga. Amen. So I encourage everyone, ano man yung gifts na meron kayo, buksan nyo na mga kapatid. Alam niyo po si Mami siya, nakaka-bless yung buhay niya. Ito ay special mention ka ha. Nakaka-bless po yung buhay niya kasi siya po yung babae na ang dami niyang nabuksan na regalo. Kasi madami siyang kayang gawin. And I believe tayo din po, marami tayong kayang gawin. Amen? Minsan hindi pa lang natin talaga nabubuksan, pero kailangan buksan po natin whatever gift He has received to serve others. Hindi po para sa ating sariling kapakanan, but to serve others. Amen? So bawat isa po sa atin may gift na kailangan lang natin i-unlock, i-open. Amen? Next po, ano pa po ba? Mansanas, ubas, buko? Buko. O sige, buko. Letter, stay connected, stay teachable. Amen. Alam niyo po, kahit gaano na kayo katalino, kahit gaano nakataas yung narating nyo, stay humble, stay teachable. Amen. Sabi po ng Proverbs 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is Stupid. diba? Grabe yung Bible din eh, no? Grabe din yung mga word eh, no? Whoever hates correction is stupid. Alam niyo po, maraming mga tao, maraming mga Kristiyano ang na-disconnect sa Panginoon because of their hearts. Hindi sila teachable heart. Alam niyo po sa Pilipinas, nung unang-una na naglilingkod ako sa Panginoon, ang lagi ko pong naririnig kung bakit umaalis ang mga Kristiyano is natitisod. Narinig niyo din po ba yun? Backslide. Yung may nagsasalitang preacher, hindi nila nagustuhan yung sinabi, umalis sila. Amen? Meron silang kapatid sa pananampalataya na hindi nila, na-offend sila sa sinabi, natisod sila, umalis sila. Kasi hindi sila teachable heart. But whoever loves discipline, love knowledge. Kasi po kung hindi sasabihin sa inyo ng kapwa nyo yung mali ninyo, malalaman nyo po ba? Hindi. So kapag may nagko-correct sa atin, pasalamatan natin sila. Kaya kung kayo po may mga kaibigan na hindi po kayo palaging sinusuportahan, may mga kaibigan po kasi na sasabihin sa inyo yung totoo, na kung nagkamali ka, sasabihin niya sa'yo. So pasalamatan niyo po sila kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi po natin malalaman yung mga pagkakamali natin, yung mga bagay na meron tayo na hindi natin, nagagawa natin minsan na hindi naman nakapagbibigay lugod sa'yo. Amen. So yun po, whoever loves discipline loves knowledge, but who hates correction is stupid. So wag po natin i-hate yung mga correction kasi yun pala tayo. If we hate correction, we are, di ba, ang sakit nun eh. Masakit yun. So ayaw natin yun. So kapag kino-correct tayo, magpa-correct tayo and take it positively. Kasi kung ita-take mo to negative, masasaktan ka, tatalikod ka. Alam niyo po, there is no perfect church. There is no perfect pastor. Wala pong perfecto, lahat po tayo nagkakamali. We are all sinners. Pero kung tayo po'y kino-correct, maging teachable naman po yung puso natin. So we can stay connected to our living God. And then, next po sabi ni Nanay, pineapple. So ito po ang ating pineapple. Stay connected, stay empowered. Ang dami nating mga kababaihan, mga empowered women. Amen. Parang di naman po kayo naniniwala na naman. Amen. Empowered. So sabi po ng ating verse, Ephesians 6 verse 10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. So ang ating pong Panginoon, He is all-power God. Amen. Siya po yung pinakamakapangyarihan. And tayo po, as their sons and daughters, nakukuha po natin yun mula sa Lord if we are connected dun sa source. Amen. Pero kung hindi po tayo connected sa source, hindi po tayo magiging malakas. Amen. Kaya marami pong mga Kristiyano, konting pagsubok lang, hirap na kasi puro yung kanilang connection sa Lord.
Amen? Pero kung ikaw ay Kristiyano, kahit may pagsubok, nakakatawa ka pa din. Hindi naman sa ikaw ay hindi naman sa ikaw ay nasisiraan ng pero it's because of the grace of our Lord. Amen? Hindi naman yung tumatawa mag-isa, pero in the storm, may kakayahan ka pa rin gumiti, may kakayahan ka pa rin maging masaya. Amen? So, stay connected, stay empowered. Last na po, nasangkap ng fruit salad na hindi dapat mawala. Cream! O may brand pa doon, Nestle. Nestle cream. Amen, tama, hindi makukumpleto ang ating fruit salad kung walang cream. So, cream is for devoted. Ang mga devoted wife, ang mga devoted husband, and syempre, devoted servant of God. Amen. 1 Corinthians chapter 7 verse 35, I am saying this word for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord. So, ang devotion daw po pala natin sa Panginoon, hindi dapat divided. Amen? So, hindi dapat palagi kang nag-iisip, a-attend ba ako o hindi? Mag-church ba ako o hindi? Kailangan hindi undivided. Kailangan hindi divided pala yung ating relasyon sa Panginoon. So, para maging connected, kailangan maging tapat tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kung paanong ikaw ay nakakilala sa Panginoon, kung gaano ka kainit noon, kailangan continuous yun. Kasi minsan ang nangyayari, sa umpisa lang mainit, pero pagdating sa kalagitnaan, parang nagiging lukewarm Christian ka na. Amen? Ang lukewarm Christian daw po ay isusuka. Kasi dapat mainit tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero paano po kaya ang gagawin natin kung hindi na talaga natin kayang mag-stay connected sa Lord? Amen? Sige po. What to do when you feel disconnected from God? Ano po gagawin natin? Repent? Pray? Sige po. Amen. Sino po sa mga oras na to yung nakakaranas na nadidisconnect sila sa Lord? Yung nahihirapan na silang mag-pray, nanghihina na sila, tinatamad na silang magbasa ng Bible. Alam niyo po, that's a sign na nadidisconnect na po kayo sa Panginoon. So you have to reconnect with God. And meron po akong 3 bagay dito, hindi ko po alam kung aabutin pa siya ng time. And there are 3 things to reconnect your life to God. So bilisan ko na lang po. Number 1, identify the things that is standing between you and God. Amen. Ano ba yung mga bagay na nagpapalayo sa'yo sa Diyos? Cellphone? Sin? Pagsubok. Amen. Napakalaking bagay po ng pagsubok. Ano? Yan po yung mga bagay na nagpapahiwalay sa'yo sa Panginoon. So, kailangan daw po, alamin mo yun. Identify the things that is standing between you and God. Ito po is to reconnect with the Lord. Amen? So, kailangan alam mo, kailangan aware ka. Sabi po ng Isaiah 59 verse 1 to 2, surely the arms of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Amen? Ano daw po yung naglalayo sa atin sa Panginoon? Kasalanan. Kasalanan. Hindi pala yung mga asawa natin. Hindi pala yung mga kaibigan natin, but yung kasalanan natin, yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Anong sabi niya? Our iniquities. Amen? Ang kamay po ng Panginoon ay hindi maiksi para maabot ang pangangailangan mo. Ang kanyang tainga ay hindi bingi para hindi marinig ang mga panalangin mo. Pero ang kasalanan mo ang naglalayo sa Kanya, sa'yo, sa Kanya. Amen? When we say iniquities, means your inward bent toward your doing your own thing. Ito yung mga bagay na gusto mo lang pero hindi naman nakapagbibigay lugod sa'yo. Lugod sa Panginoon. Amen? Mga bagay, alam mo yung mga tukso na ginagawa mo na hindi naman nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Minsan nga, lagi yung sinasabi ng mga tao na labanan ng tukso. Amen?
Alam niyo yung mga pag-browse sa cellphone, minsan nauubos doon yung oras natin, di ba? Hindi natin alam. Pero alam niyo po, bakit mo kailangang labanan ng tukso kung pwede mo naman siyang iwanan at iwasan? Amen? Kasi pag nilabanan mo, may tendency na matalo ka. Hindi sa lahat ng laban panalo ka. Amen? May tendency na matalo ka. Pero kung iiwasan mo, bahala na siya maghabol sa'yo. Amen? So, ganun po. May mga bagay na kailangan alam natin. Ano yung naghihiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. So, kung yung kasalanan na yon naghihiwalay sa'yo sa Panginoon, alam mo yun personally. Ako hindi ko alam ano yung mga kasalanan nyo. Hindi nyo rin alam ano mga kasalanan ko. But personally, alam natin yung mga pagkukulang natin sa Panginoon. Amen? And yun yung naglalayo sa atin sa Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. He hates sins, but He didn't hate sinners. He loved us. Kasi mga sinners tayo Pero yung kasalanan, yun yung ayaw ng Panginoon. Yun yung dapat mong gawin. Yun yung part mo. Amen? Nandiyan ang grace ng Panginoon, but don't abuse the grace of God. Amen? Sasabihin mo, nagpapatawad naman ng Lord. Yes! Nagpapatawad ang Panginoon. Pero hindi pa tayo nahihiya na paulit-ulit na lang natin ginagawa yung mga bagay na alam naman na natin na hindi naman nakapagbibigay lugod sa Diyos. Amen? Know yourself. Know your iniquities. Reconnect with God. Once you identified them, admit them to the Lord. So kung ngayong araw naisip mo, ito yung kasalanan na naglalayo sa akin sa Panginoon, ayun yung sinasabi nyo kanina na repent. Amen. Bakit daw po? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ito po yung grace ng Lord. If we repent genuinely to God, He is faithful and just to forgive us. Number 2, fill your life with things or people who encourage you walk with God. Amen. Mahalaga po yung mga tao na kasama nyo. Amen. Kanina po sila ate, bago sila. So may nagsama sa kanila dito. And praise God po sa buhay ng ating mga kapatid na alam niyo po yan, willing to share the gospel, willing to share the word of God to others na hindi sila madamot na yung naranasan nila, maranasan din ng iba. Amen? Kasi kung walang nagdala sa atin dito, baka wala din naman tayo dito ngayon. So kung ano yung naranasan natin, mag-payback tayo sa buhay ng ibang tao. Amen? If someone share your word to you, share it to others. Amen? And God will reward you. Your labor is not in vain. Amen? So fill your life with things or people who encourage you to walk with God. Mahalaga yon. Kasi minsan may mga kaibigan tayo na sila yung naglalayo sa atin sa Diyos. Amen? May mga nakarelasyon tayo na sila yung naglalayo sa atin sa Diyos. Pero kailangan surround yourself with people that will encourage you to walk with God. Amen? Next po. Sige po. Ito. Proverbs 13 verse 20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. So kung sino pala yung kasama, di ba sabi nga nila, tell me your friends, and I tell you who you are. So kung sino pala yung mga kaibigan natin, yun din pala tayo. Kasi hindi natin alam kung tayo, maganda kung tayo makakadala sa kanila, pero paano kung tayo yung madala? Amen? Di baling makisama, wag lang makisama. Amen? Pwede po tayo makisama, pero wag tayo makikisama. Kung masama na yung ginagawa nila, okay. Know your boundaries. Amen? Next po. Get A-L-O-N-E time. Get alone. Hindi get alone Get alone time. You need time for yourself. Kailangan pala ng oras para sa sarili. Para magpaganda? Di ba yung mayayaman, pag stress sila, punta sila ng salon, punta sila ng kung saan-saan, namatay daw po. Amen? Ay, walang connection. Di ba ang hirap pag walang connection? Amen? So, get alone. Sige po, may copy naman ako dito. Get alone. You need time for yourself to pray, reconnect with God, and listen to His voice. Ayan, nagbalik na yung connection. Ganyan lang din po tayo sa Panginoon Ang Diyos po hindi malayo. Isang tawag mo lang nandyan ang Panginoon para sa'yo. Sige po, so
Pray ka, mag-get alone time ka para sa sarili mo. Worship God. Kung ikaw ay mahilig kumanta, mahilig sa mga songs, keep a playlist of those songs that inspire, motivates, and draw you close to God. Hindi yung punong-puno ka na ng problema, ang mga pinapakinggan mo pang kanta, yung nakakapagpalugmok lago sa'yo. Amen? Alam niyo po ba nung kabataan ko, meron na uso na ano yung move on song mo? Na-experience niyo ba yun? Yung kapag nasaktan, ay si ate daw, ate sige, ano move on song mo? Alam niyo po ba dati, nung kabataan ko, ang move on song ko ay Stay. Alam niyo ba yun? Huwag niyo akong pilitin. Marupok ako. Amen. Pero alam niyo po ba, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, na nakita ko na ang nakakapagbigay lugod pala sa Lord is yung mga worship songs. Alam niyo po yung mga worldly songs sa phone ko, binura ko yun lahat. And from that time, I start na pakinggan yung mga worship song. Amen? That inspire, motivate, and draw you close to God. Amen? Di ba minsan yung mga worship song, ang sarap pakinggan. Yung wala namang parang minsan sabi ko sa mga worship song na pinapakinggan ko, inaano ko ba kita? Bakit mo ba ako pinapaiyak? Di ba ganon? Minsan nakikinig lang tayo ng worship song, pero parang naiyak na tayo. Amen? So, yun po yung mga bagay that inspire, motivate, and draw you close to God. Sige po, next. When you don't have any faithfulness of your own, hold on to this. Amen? Ito po yung mga tao na talagang empty bat na. Yung low-bat na. As in, wala ng connection. Kasi sabi niya, when you don't have any faithfulness of your own, hold on to this. Ito daw yun. Sige po. 2 Timothy 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Amen. Ang sabi po niya sa Tagalog, kung kayo man ay hindi maging tapat, ako'y mananatiling tapat pa rin, sapagkat ang sa akin ay hindi ko itatakwil. Amen. Sabi ng Lord, ang sa akin ay hindi ko itatakwil. Ako po naniniwala that all of us, we are the sons and daughters of God. And kahit tayo po'y faithless, God will remain faithful. Amen. Napaka-faithful po ng Lord. God is faithful to heal you even when you feel broken. Parang may nalimutan tayong isa. Amen. God is faithful to heal you. Amen. Yung una po kasi is God is faithful to love you even when you don't deserve it. Amen. Amen. Alam niyo po, hindi natin makikita, hindi lahat sa atin nakatagpo ng pag-ibig na talagang hinahanap natin. Amen. But gusto pong sabihin ng Panginoon that He is the one who first loved us. Amen. Hindi man po natin makita yung pagmamahal dito sa mundo, pero ang Diyos po, kaya po kayong mahalin unconditionally. And that is more than enough. Even we don't deserve it, this is more than enough. Ang pagmamahal po ng Diyos ay sapat at higit pa para sa buhay mo. Praise God. Next po, God is faithful to heal you even when you feel broken into million pieces. Naranasan na po ba natin yung maging broken? Yung pakiramdam mo, durog na durog ka na. Diba? Pero anong sabi ng Panginoon? He is faithful to heal you. Alam niyo po ba that God is near to the brokenhearted and binds up their wounds? Amen? Kahit sabi dyan, kahit million pieces na yung puso mong sugatan, kahit durog-durog na, He can still heal you. Amen? Marami po tayong mga kapatid na may magagandang testimony. Yung durog na durog sila from darkness, pinili sila ng Panginoon to be in His marvelous light. And sobrang laking bagay po yun. That God is faithful to heal you even when you feel broken into million pieces. So kung sa mga oras na to, ikaw ay broken, ikaw ay nahihirapan,
I assure you mga kapatid, stay connected with the Lord and God can heal you completely. Amen. Next po. God is faithful to forgive you even when you failed Him many times. Totoo po. In our lives, ilang taon na po tayo, for sure, napakadaming beses na nating na-failed ang Lord. Pero He's faithful. And nandyan pa rin siya to forgive you. Paulit-ulit man yung kasalanan natin, but He's faithful to forgive us, even when you failed Him many times. Amen. And then last po, God is faithful to strengthen you, especially when you have no strength on your own. Pag lobat ka na, pag empty bat ka na, yung walang-wala ka ng lakas, He is faithful. Remember that God is faithful to strengthen you, especially when you have no strength on your own. Yun po kasi yung panahon na ang sarap lumapit sa Lord, yung hirap na hirap ka, yung pagod na pagod ka, yung as in wala ka na talaga. Amen. And that's the time na mapapatunayan sa'yo ng Panginoon that, anak, okay lang. I can give you strength. Amen. Yung mga weak po, He can make strong. Amen. Alam niyo po ba na hindi naman kayo ganyang kalakas dati. Pero bakit ang strong nyo na ngayon? It's because of the faithfulness and the grace of the Lord. Amen. Amen? So tandaan po natin, when we are reconnecting with God, ito pong tatlong bagay na to, kailangan po natin malaman, identify the things that standing between you and God, find your life with things and people who encourage you and walk with God. When you don't have any faithfulness on your own, hold on it, and God will be faithful to you. Amen. So, yun po, and I hope marami po tayong natutunan sa umagang ito. Because sa atin pong conclusion, ito din po yung ating main verse kanina. Draw near to God, and He will draw near to you. Amen. Alam niyo po mga kapatid, tayo po yung inaantay ng Lord. Tayo po yung mas nangangailangan sa Kanya. So sa umaga pong ito, may we request everyone to stand up in the presence of our Lord. Sinabi po ng Panginoon that, draw near to me, and I will draw near to you. Kung sa mga oras na to, nararamdaman mo na malayo ka sa Diyos, ang Diyos ay nariyan. Hinahantay ka lang. Just remain in the love of God. And kahit anong connection pa yung meron sa mundo, iba pa rin yung connection na kaya mong matagpuan sa piling ng Diyos. Today, let us draw near ourselves to the Lord.